used to be only a man. I felt like a stranger in a far distant land. Then I heard the Savior call out my name. Into my heart God's Spirit came. Now I'm more than a man today. I'm more than a piece of clay. A treasure's inside my heart I'll never understand. I'm more than a man today, since Jesus came in to stay. A pearl from a grain of sand. I'm more than a man. I used to feel so empty inside. I had no direction and no place to hide. But since I met Jesus, I know where to go. Inside my heart, living waters flow. Now I'm more than a man today. I'm more than a piece of clay. A treasure's inside my heart I'll never understand. I'm more than a man today, since Jesus came in to stay. A pearl from a grain of sand. I'm more than a man. A pearl from a grain of sand. I'm more than a man. Nagbuntag sa tanan, nagakalipay kita sa grasya sa Ginoo, na makapadayon kita sa mga tinguha, palandong kita sa pulong sa Ginoo sa pagkakaroon, although nga siguro dili pa ta maka physical assembly, depende na lang na kung unsay pahanugot sa Ginoo kanato, apan kapadayon kita sa grasya niya nga ma-record nato ning atong mensahe mapaabot sa inyong tagsa ka mga pulayanan o hoping nga kini maghatag pagdasigid sa inyong mga kasing-kasing usab sa kita nagapadayon ba sa atong pakigtagbo as we continue on to face the challenge of life hangtod nga ang Ginoo gyud magtawag kanato ngadto sa iyang himaya. Sa nagligid nga Domingo, we had been talking about failing God's blessing. Tungod sa disobedient nila ni Adan ug ni Eva, na fail sila sa gitest sa Ginoo, instead nga mahimo sila madawat nila, they would receive the blessings of God, nahimo silang recipient sila sa cursed kadautan sa Ginoo. Again this morning, I would like to read to you a portion from this scripture again in the book of Old Testament book. Makita sa Deuteronomy. Basahon ako uno ngadto sa versikulo 8 lamang.
Ang tod ni tani sa 14 ang atong tutukan, but due to our limited time, I would just read to you Deuteronomy chapter 28, beginning verse 1 up to 8. It says, "Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully and His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruits of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause you to your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Verse 8, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. May the Lord add this blessing as we have read this word. Shall we look to the Lord in prayer first? Dear God, loving Father, we come before presence again, committing sa kining portion nga among gibasa. At as we meditate, maghatag kini mag-challenge ko kanamo that we will have that heart that would listen and obey you more than anything else, Lord. Even sa among mga desire, let it be, Father, nga it is always to please you and to do what you are teaching us to do. Father, use thy word to mag-reach out kini sa kadtong mga pamilya, mga individual nga kakinahanglanon sa kini Ginoong encouragement. We ask this all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Magpadayon kita sa pagtuon sa tawag nato obedience, pagka matinumanon diha sa Ginoo. Sagi kasulti na ako ganina nga last Sunday nagumpisa kita sa serye sa atong pagtuon o tutukan nato ang the price of their disobedience, no? Ang tragic nga ug masakit nga resulta tungod sa ila pagkadi matinumanon, di pagsunod sa gisugo sa Ginoo. Ang tungod sa ilang disobedience nakita nato. In consequence, they subjected themselves, si Adan o si Eva, they subjected themselves to decay, that is, dying, instead of having immortal life. Okay? Instead of immortal life, they have subjected themselves to decay or death. And much more, they were driven out, sa hibawa nato, they were driven out of the garden, the place of blessing and abundance, to a place of toil, misery, and extreme sufferings. So, maning resulta sa disobedience sa usa ka tawo. Salamat ta lang kung the first Adam, sumala sa Biblia, the first Adam fell because of disobedience. Mas pasalamat kita nga diha sa pagkamatinumanon sa atong Ginoo sa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita deliverance from that bondage. O kung kung ikaw magdawat kaniya, magkilala kaniya, nga imong manluluwas, nagsaad siya, maghatag sa kanimo, kinabuhing walay katapusan. Ang Dios, gitawag nato din ang obedience nato sa Dios, nga tawag nato din it is the procurer
procurer of God's blessing. Your obedience is the procurer of God's blessing. Procure, kana nagatigom gani. Naga-uswag o nagatigom. O kung sometimes itawag na to procurement, nagapalit, basta nagatigom siya. Ang imong pagkamatinud-anon, it procures blessing from the Lord. God is the source of all blessing. No questions with that. Na kitay awit sa atong simbahan nga ginakanta nato, itaguluhan nato na doxology, many times sa atong awiton. Ang the first line gyud nagaingon siya nga, praise God from whom all blessings flow. So pasalamatan nato siya kay ang Dios mao ang tag-iya sa kinatanan nga mga blessings nga atong ginadawat. So sa Biblia, labaw na gid sa atong gibasa dinhi ganina in the book of Deuteronomy chapter 28. Kung kung may time kamo unya basahon niyo ang tibuok nga chapter sa Deuteronomy chapter 28, mabasa ninyo ang Dios o kung pinaagis pagsulat ni Moses, nagtudlo siya una gyud the blessing of God. Apan the same nga chapter usab before sa tunga-tunga, nagsulti po tayo na po si Moses pinaagi sa pulong sa Ginoo nga naay mga curse, baligtad sa blessing ang kadautan. Nag-pronounce gyapon ang Ginoo sa kadautan apil sa kana nga chapter 28 tungod kay naghatag sa warning. The moment ang tao hindi magpaminaw, hindi siya magtagad o iyang salikwayon ang pagtudlo sa Ginoo, he would disobey. Then iya ang cursed instead of blessing. Nakita nato dinhi further nga ang Dios dili lamang siya mo ang tag-iya gyud the source of all blessing, but naa sa mga pamaagi nga ginapakita nato kung paano ginapakita sa atoa kung paano kita mahimong umalambit sa kining blessing niya. Una, sa chapter 28 verse 1 and 2, pakita nato diha ang principle. Yung gani kita principle, it is a system of operation, mga basehanan, principle of God's blessing. It is God's nature, dapat nato makilala yun, it is God's nature to bestow, to share His blessings to mankind. Kay kung ang Ginoo nagadumili siya o kung nagatinihik siya sa iyang blessing sa ngarika nato nga mga binuhat niya, dili gyud kita mag-uswag sa atong pagkinabuhi. Just remember, everything we live, we exist in this world through God's blessing. Una, sunlight. Wala kita nagabayad sunlight. Gabayad kita kuryente sa panahon sa suga nato. Kadua, ang hangin nga atong ginaginhawa, blessing na siya sa Ginoo. Ang ulan nga naghatag ka nato kabugnaw, blessing na sa Ginoo. God is the source of all blessing and it is God's nature to share, to bestow His blessing. Makita nato, it is in principle nga ginabarugan nato tungod kay in Psalm chapter 145. These are the words nga mabasa nato verse 8. Paminawi pag-ayo. Listen. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and great in mercy. Unsa kuno ang Ginoo? He is full of compassion. Dili mohurot ang iyang pagpaubos, ang iyang pagkaluoy. Ngari ka nato, nga bisan pa nga unsa kita kabuluyagon, unsa nga kaimtangan ang atong di pagsunod sa iyang pagmaymay o sa iyang pulong sa atong kinabuhi, yet dili siya mag-give up kanato. He always share His blessing kanatong tanan.
Notice ang word nga gigamitan din The Lord is gracious. Full of grace. Ang pulong nga grasya, kung i-negatibo nato muna gitawag nato disgrace. Grace, disgrace, disgrasya. Ang Ginoo maluluyon gyud siya, maayuhon siya. Pinaagi siyang pagkamaayuhon, gina-enjoy nato yung blessing through sa iyang compassion. Sa tagsa sa atong mga ginabuhat, naa siya slow to anger. In James chapter 1, mabasa nato ni nga gitudlo ni James, ginapahinumduman niya ang mga katawhan nga dili kita sama sa Dios. Kaya naman, ang mga katawhan gyud sa James chapter 1 verse 19, ipadulong ko akong Biblia kay medyo di ko kabasa na. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Unsa ang tao ya? Nya dinhi kasagaran, slow to, dapat kuno kita mangin slow to speak, slow to wrath, and then swift to hear. Pero kabaligtaran ang makita nato di sa atong palibot. Kasagaran sa mga tao, slow to speak, tinuod, hinay sila swift to speak, slow to hear, and then swift to wrath. Kabaliktaran. Imbes nga slow to anger, slow to wrath, swift to hear, ang matabo, kapila na kita nakakita sa news, sa TV, nga sa kamay lang yun nga diferensya, nagpabuto na sa ilang pabuto, buga, and then naapoy nagdiposil po niya tungod lang gud sa banha sa tambutso sa iyang motor. Ginagmay man na untang ang mga butang, pero ngano nga mga resulta gyud dahil sa pagkapinusilay, sa pagkamatay. Kaya tungod ang tao, nahatda na siya kompasyon, wala na siya pagkaluoy, wala na pagbati isang kabalaka, mahitungod sa kimtangan sa iyang silingan, o ang iya lang nga patubayan sa iyang kaugalingon mo, iyang kasuko, kalagot, nga nagresulta sa sa iyang kapungot, nga hangtod niya, mapatay niya, mapusil niya ang iyang kasilingan. Ang Ginoo lahi siya, kaya nga naman, itudlo ka nato, ang Diyos is gracious, full of compassion, slow to anger, and then great in mercy. Aside from that, nga the Lord is gracious, tuburan siya sa tanan nga mga kaayo sa atong pagkinabuhi. Ang Biblia nagapadayon pagyud sa pagpahinumdum ka nato nga dili lamang siya gracious, kundi matinud-anon gayud siya faithful. Asa nato makita? In the book of Lamentation, chapter 3, 22 to 23, with these words, yun siya, chapter 3, 22 to 23, through the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Di lang siya gracious, kundi matinud-anon gayud siya. Great is thy faithfulness. Usa na sa ka-title sa ginaawit nato nga nagapahinumdum ka nato kung unsa gid ka matinud-anon di ay ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili siya mahutdan sa iyang kaluoy, wala nagakahubas ang iyang kaluoy. Sahay madunggan ako na sa mga nanay gani nga kung pwerte ng ilang kalagot, ay kung dili talang ka anak gipuspusan ta nakakaron diya sa imo kimtangan. Salamat na lang kay ang Dios dili na sa gracious, but He is faithful in spite of the fact nga kita nga mga tao
nakita o ginapakita nato usahay gyud ang atong pagkadi matinud-anon diha sa Dios. In the book of Isaiah, nagsulti siya dinhi Isaiah chapter 49. With these words, verse 15. Notice, can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. Usahay ko no, ang mga nanay gani, tungod sa kabisyon nila siguro sa ilang mga bulaton sa balay, o kaha may ginatingwa siya nga madali niyang human, mapabayaan niya yung bata nga iyang ginapadidin niya nga anak, magsige na dito hinilak tungod kay makalimtan niya, o dili niya matagadayon tungod kay nabisi siya. Pero nga natong Ginoo, kung mahimo na sa usa ka nanay, sa usa ka inahan, ngadto sa iyang baby nga ginapadidin niya, ingon niya, never gyud nga ako malimot diha kaninyo. Because it is the fountain, the source of God's blessing, ang iyang pagka matinud-anon, His faithfulness, as well as God is so much gracious. Now, sa atong gibasa ganina nga bahin, nagpadayon to sa pagtultul kanato in the book of Deuteronomy nga ang Dios dili lamang in principle He is gracious, He is faithful, ug tungod niya na ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang pagkamaluluyo nagapadayon gyud sa mataadlaw sa atong kinabi sa samtang kita ni ani ning kalibutan. Dili lamang in principle makita nato kundi sa sulti din sa Deuteronomy, we have also the particulars of God's blessing. Asa nato ni makita ang mga pinasahi gayod nga gipadayag niya kung asa nato makita o ma-experience kini ang blessing. Ingon sa Deuteronomy verses 3 to 6. Una, nag-ingon sa din, blessed shall you be in the city, and blessed shall be in the country. Kung naa ka man sa syudad, o naa ka man sa usa ka probinsya, no? Nag-ingon sige hapon, bulahan ka, or ang ubang translation sa blessed is happy are you. Na kung balikan na ito pagbasa ang verse 1, chapter 28, verse 1, yun siya, it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Apan, yung sini, if you diligently obey. Notice that word. Not only that, in verse 1, but as well as in verse 2. All these blessings shall come upon you and overtake you because you obey. Again, the voice of the Lord. Verse 1, obey the voice of the Lord. Verse 2, you have obeyed the voice of the Lord. Verse 9, ang mga chapter, the Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has chosen you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Now, ang commandments, sige ginasulti din sa atong Ginoo, dili lamang ni naglangkob siya sa 10 commandments, kundi sa kinatibukan ang iyang mga pulong nga gitudlo sa mga katawan Israelinon nga mausab agyapon ang pulong nga atong ginasubay sa atong pagkinabi samtang niya pa kita ning kalibutan. In other words, ang tagsa ka mga ginatudlo o katudloanan nga atong mabasa sa Biblia. Inoon, makaingon ka siguro sa imong hunahuna, pagkadaghan man na nga tulumanon. Well, tinuod yun, pagkadaghan niya tulumanon kung
Kung dili nimo nakilala ang imong Ginoo, dili ka may bug-o sa pagtugyan sa iyang grasya da sa imong kinabi, bugat gyud ni sa nga tumano nimo. Apan kun ang Ginoo kauban nimo, siya maoy maghatag kanimo pamaagi nga masunod nimo, matimanan nimo, mabantayan nimo ang iyang mga pulong. Kaingon siya, without me, you can do nothing. So salig, tugyan kaniya. Verse 13, nagpadayon pagid siya. And the Lord will make you head, not the tail. You shall be above only and not be beneath. If you heed, notice that word, heed, listen, obey, and do the commandments of the Lord your God. Verse 14, nagpadayon siya sa katapusan ng bahin, so you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or to the left, to go after other gods to serve them. Notice, shall not turn aside from any of the words to the right or neither to the left. Sa ato pa, obedience. Okay? Now, ang taong matinubot-anon di ay, he is also full of blessing from the Lord. Nahinumduman nato ang the parable of the talents in the New Testament, in the book of Matthew. Sa tulon niya ka masulugoon nga gitugyanan niya, ang usa gihatagan niya 5, nahinumduman nato. Ang usa gihatagan niya 2 katalanton, ang usa gihatagan niya 1 lang katalanton. Naglakaw siya. Samtang wala din ang ilang agalon, kining tulong nga gitugyanan niya, ang 2 katong nakadawat og 5 og nakadawat og 2, naglakaw sila, gipatikang nila, gi-invest nila to. Og sa panahon nagalakaw, katong 5 nga nag-invest sa yung isa nga nag-invest sa 5 niya katalanton, nakadaog siya, nakagain siya another 5 talents. Masab gihapon katong 2 nga gihatagan, katong isa gihatagan niya 2 ka talents, nag-invest siya, nakadaog na po siya another 2. So pag abot sa ilang agalon, nalipay ang ilang agalon kay imbis nga 5 lang ihatag sa katong usa, gibili niya, nakagain siya another 5, nahimong 10. So insultihan niya, well done thou good and faithful servants. Nag-obey. Mausab gihapon katong nakadawat og 2. Well done thou good and faithful servants. Katong usa nga nagdawat namang isa ka talent, ang gibuhat siya gilubong, wala niya gi-invest. Pagbalik siya nga galon, huna-huna siya nga wala man nabuhinan, wala po ay na-gain. Ingon siya nga, gikulbaan mo giko kay ikaw, kuhan ka, auster ka nga tao, gyud, mapinugsanon, nga bisan pagani dili imo, ilugon pag yun mo. Nalipay ba kaya agalon? Wala. Kung di, gibawian pa siya sa mga talents o gihatag sa kadtong may naa. Unsang resulta? Because this particular one person nga gihatagan niya, gitugyanan isa ka talent, wala mag-obey sa iyang gitudlo. He was reprimanded and giremove pa siya sa iyang posesyon. Ang Ginoo malipay, kung kita di ay nga mga kanakan niya, magmatinud-anon o magmangin, matinumanon gayod. Notice, una, sa verse 3, ingon siya, blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the country. Unsa ang bot inon na? We are being protected and we are being preserved. Gipromise ang Ginoo ang safety wherever we are. Anywhere we are. In the city or in the country. Naa ang iyang pag-preserve sa atong kinabuhi. Mahinumduman nato si King David sa iyang salmo, Psalm 23. May portion dito nga nag-ingon siya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. In other words, bisan asa makita nining kalibutan, tinuod,
naa kita karon sa pandemic, dili man kay nahadlok kita sa pandemic nga kung paon ta sa Ginoo. Well, kung ipahanungod sa Ginoo nga di man gyud matiwas sa atong kinabuhi, it is within His control. Ang importante lang nga dili kita baton sa kahadlok kung unsa man ang atong atubangon sa atong pagkinabuhi ning kalibutan, because the Lord promised His preserving power for all of us. Wherever we are, anywhere we go, kung naa kita sa iyang kinabuton, dili kita mahadlok ni ining kahimtangan. Ikaduha, dili lamang nagasaad sa kanatog His protection or His preservation, but as well as in verse 4, paminawi pa kayo, blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. In other words, there is progress. Dili ka lang gi-preserve niya, gi-protektahan niya, kundi there is progress. Kaya notice, their cows, their cattle, their corns, in verse 11, na chapter 28 yapon, the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Now, niya diay ni blessings ang Ginoo bugana gyud. Mo ni kitawag nato sa English kinda describe the abundant blessing, exceeding abundant blessing of the Lord magasunod gayod diha sa tagsa-tagsa sa iyang mga kaanakan nga naga matinud-anon, matinumanon sa iyang kinabuton. Notice si Job. No? Makita nato na unsang kimtangan ni Job. Nag-agi siya sa usa ka mapait nga kimtangan, but before sa maong hitabo, mabasa nato sa chapter 1 verse 3 sa libro ni Job. Job has these possessions: 7,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the East. Iya mga anak. Verse 2, 3 daughters, and 7 sons. So ang tibuok nga kanakan ni Job napulo, plus pasang iyang mga panon nga inangko niya. Just imagine that, 7,000 ships pagkadako sa kulungan, no? Nga atong makita, plus sa iyang camel nga 3,000. Siguro gin-imagine ko ang tibuok nga palengke sa Tagum City mao'y kulungan lang ni Job sa iyang mga mananap. 5 yoke of oxen ning baka gani nga ginapares niya nga mao ang bira sa iyang mga karga. 5 yoke, duha na sila pares. So ang 500 yoke of oxen sa ato pa times 2, 1,000. 500 female donkeys, and a very large household. Much more, he described, there was no other man greatest in the East during this time. Sa buhi pa si Job, tinuod nag-agi siya sa mga pagtilaw, nawagtang, nahurot ang iyang kaptangan, nagkalamatay ang iyang mga anak, napuloy ka anak, nahurot kamatay, ang iyang panon, iyang tupa, pero siya lang ang tao nga nagsulti ngadto sa Ginoo sa katapusan, sa samtang nagaagi siya sa maong kimtangan siya pagkinabuhi. He was the only person, mabasa nato sa Biblia, though he slay me. Okay? Though he slay me. Ingon niya sa iyang mga kaila. Though he slay me, yet will I trust in him. Ug tungod kay lig-on ang pagsunod gayod ni Job sa iyang kinabuhi,
Siguro kung kita sa bahay ni Job, ambot kung makaingon ka, though he slay me, yet will I trust in him. Siguro ang atong hunahuna, grabe man Ginoo, wala may kaluoy. Muragi panita naman kung kuniani, sobra naman nga paantos. Pero si Job, never yun na nag-doubt siya sa kaluoy, sa pagkamatinud-anon, to the graciousness of God, nga may kaluoy yun na maabot kaniya. And sa last chapter, sa mao nga libro, mabasa nato, kung unsang gibuhat sa Ginoo kaniya, chapter 42, verses 12 and then 13. Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 ships original, 7. Now, latter days niya, 14,000. And 6,000 camels. Before, it was only 3,000. 1,000 yoke of oxen. Before, 500. 1,000 female donkeys. Nakaniad to 500 ba? The Lord doubled the blessing sa kinabuhi ni Job. And it was also granted na nakaanak pa siya napulo gihapon, 7 sons and 3 daughters. The Lord rewarded the faith and obedience of this man Job in spite of the hardship, difficulty, nga incomparable nga makita nato kung unsa ang pag-antos ni Job, but he remained also true to his God. And because of that, he obeyed the Lord. Ang Ginoo sab nag-reward diha kaniya. Not only makita nato dinhi the principle of God's blessing, the particular of God's blessing and experiencehan sa mga Israel noon, na the performance, paano yun natagamtaman nila o kung ilan agihan sa gisaad sa Ginoo dito sa sa Deuteronomy, mabasa nato verse 8 kung unsa ang i-perform sa Ginoo sa kadtong mga nagasunod sa iyang kinabuton gayud. The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Kusog kikain ulan. Blessing na sa Ginoo. Bulan gyapon. Salamat talong. No? So unsan sa adya dinhi the performance, there is prosperity. Verse 8, the Lord will command the blessing. Ang Ginoo gyud ingon siya nga ang blessing ihatag niya diha kanimo. And then verse 11, nagpadayon pa gyud, not only that the Lord will command His blessing, the Lord will grant you plenty of goods. Not only command the blessing, but He will also grant. Okay? Salamat kita nga ang Ginoo gayud in spite of the fact usahay niya dili kita magsunod sa iyang kinabuton, yet the Lord promised us, assured us nga i-perform niya sumala sa iyang pulong nga rika nato kung kita lamang magpadayon nga matinud-anon usab diha sa iyang kinabubuton. In verse 11, nagsaad sa padayon sa iyang gisulti nga rika nato, and the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and the produce of your ground in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Notice, the Lord will grant you plenty, not severity of wants or famine, but rather grant you plenty, abundance. Sa kinabuhi sa mga Kristiyanon, dili kita pasagdan sa Ginoo. Ingon ni David, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken by the Lord,
begging bread. Kung dili lamang nga mabasa nato na there is the Lord will command the blessing, the Lord will grant plenty, and finally, in verse 12, maulang yapon ang gisaad niya, mabasa nato, the Lord will open to you His good treasures, the heaven, to give you rain to your land in its season. Na karon gaulan din manay nagbalhin kami posisyon sa among recording tungod kay kusog ang ulan. O salamat dili lamang ang Ginoo naghatag kanato i-grant niya o command the blessing, i-grant niya ang plenteous nga kaimtangan sa pagkinabi. Kung di ingon siya, He will open the good treasures, the heaven. Saad niya kana sa tagsa gyud nga nagamatinumanon, ingon siya dito sa kay Malakias nga i-open ako ang window of heavens o i-pour out niya ang mga blessing niya nga wala na kitay kasudlan sa kung kataguan sa maong nga mga panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Beloved, the Lord has much for us reserved in His glory. Unta makita nga makanakan niya magmangin matinuman gayod sa iyang kinabugon. O kung dili ikaw magmatinud-anon niya ang iyang pandam, if you heed the commandments of the Lord your God, nga dili ka na maglisa sa dalan nga imong pagalakwan either to the right or to the left, but careful to observe them. If we deny the Lord, notice, ingon siya nini, there is curse. Una, unsa ni ang mga hinungdan, mga basis nga makabaton kita cursing gikan sa Ginoo when we don't obey the Lord by refusing, despising God sa atong kinabuhi, when we disobey God, or finally, when we desert God. Pasagda nato siya. We live out on the path of which the Lord hath prepared and designed sa mata kusa kanato. Kung ato napasagdan ang Ginoo, sama kita sa mga katawhan sa Israel noon, 600,000, just imagine that, walay nakasulod kanila except lamang Joshua and Caleb. Even Moses himself lost that opportunity because at one time he disobeyed the Lord. Beloved in the Lord, ang obedience nato is a means of procuring the blessing of the Lord, not curse. Remember that, and this is the challenge for us today. Let us all be obedient to the words of the Lord. Thank you.